Bagamat nagbukas na, limitado pa rin ang operasyon ng ilang negosyo at opisina sa Bohol. Pero may ilang ulat na may mga negosyante raw na nagtaas pa ng presyo sa kabila ng price freeze doon. Patuloy naman ang pagdating ng tulong sa mga nasalanta. Kabilang na riyan ang mga galing sa pribadong sektor at sa ibang mga bansa. Live mula sa Tagbilaran City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, matapos nga ang 7.2 magnitude na lindol dito sa Bohol, dito sa Kapitolyo ng Tagbilaran, marami na rin mga negosyo at mga establishmento yung nagbukas na. Pero sa ibang lugar, ramdam na ramdam pa rin ang pinsalang dulot ng lindol. Mula sa helicopter, kitang-kita ang gandang taglay ng Bohol sa malakristal na buhangin at asul na dagat dito. Pero pagdating sa bayan ng Loon, larawan ng trahedya ang aming nasaksihan. Sa Loon South Central School, nagkabitak-bitak ang mga poste. Pinakanapinsala ang library ng eskwelahan. Ang lalaking ito naman natubong England dito na sa Bohol nakapag-asawa at namuhay. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang naipundar. All my life's work, robbed it. What can you say? There's nothing left. Nothing left. Are there anything left? But we're lucky we're alive. What about the people that are dead? Sa Tagbilaran City, dinadagsa ng mga customer ang iilang mall at grocery na nagbukas. Limitado rin ang operasyon ng Tagbilaran Port dahil nagkabitak-bitak ang flooring nito. Sa Tagbilaran Maternity and Children's Hospital, pinili ng ilang pasyente na sa labas muna manatili. Ay, kasi pag may mga aftershocks, syempre, nag-worry ka, tapos bigla ka nalang tatakbo. So, para hassle-free na sa, so, dito na lang sa labas. Dagdag pasanin ngayon ng mga residente ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. May natanggap na ulat nga ang mga otoridad na umabot ng 100 piso ang kada litro ng gasolina sa isang lugar. Suportahan natin yung mga mayors na pwede nilang pag-warningan itong mga negosyante nagsasamantala na ito. Pero sa palengking ito, wala namang nagtaas ng presyo ng baboy, manok at gulay. Maliban sa isda na bahagyang nagmahal dahil kaunti raw ang huli. Sa gitna ng dinaranas na pagsubok ng mga Boholano, hindi nawawalan ng mabuting loob na nag-aabot ng tulong. Bukod sa gobyerno, may relief operations din ng iba't ibang pribadong organisasyon. Ngayong araw, naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng lindol sa Clarin, Sagbayan, Maribohok, Tubigon at Tagbilaran City. Talagang nagtiyaga ako dito kasi wala naman kong hanap buhay. Kailangan po namin ng pagkain, yung tubig, tsaka yung mga medicines po, lalo po para sa mga bata. May dumating ding tulong mula sa ibang bansa. Sa pagbisita ni Pangulong Noynoy Aquino sa South Korea, nangako ang South Korea na magbibigay sila ng $300,000 o mahigit 12 million pesos para tulungang makabangon ang mga biktima ng lindol. Jessica, bukod nga dyan sa South Korea, kaninang hapon ay may mga dumating din na relief goods dito sa airport. Galing naman yan sa Malaysia. Jessica. Okay, Ruth, itong aftershocks hanggang ngayon ba meron pa rin? Ilan ang bilang ngayon dyan sa Tagbilaran? Hindi pa natin na-check kung ilan talaga yung bilang for the whole day dito sa Tagbilaran. Pero kanina, Jessica, I think that was about 5 o'clock, no? Naghihintay tayo na mag-on-air dito sa may Kapitolyo. No? Medyo malakas na naman yung naramdaman natin na aftershock. Ang sinasabi naman ng few folks, it might take weeks pa na magtutuloy-tuloy pa rin yung ganitong klase ng aftershocks. Pero marami nga yung umaasa na sana ay hindi na ganon kalakas yung mararamdaman na yan. Okay, yung price freeze, iniutos, pero tukoy ba kung sino itong mga nananamantala? Kasi tuwing kalamidad, meron talagang mga, alam mo yun, parang nawawalan ba ng konsensya at nagtataas pa ng presyo kahit nangangailangan ng lahat ng mga tao sa paligid nila? Kanina nung nagkaroon ng meeting yung mga local executives, hindi pa naman malinaw kasi kung saang mga lugar yung na-monitor na ganyan, ano. Kasi, pero ang sinasabi nila, may mga usap-usapan nga na yung doon sa malalayong lugar, lalo na yung mga isolated, ay ganyan talaga kataas yung presyo, like katulad nga nung nabanggit natin sa gasolina. Pero ni-reiterate nga kanina ni Secretary Rojas na nagkakaroon nga ng automatic price freeze pag nandun nga sa state of calamity ang isang lugar. At sabi rin naman ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry ay in a day or two ay maglalabas sila
suggested retail price dahil kailangan yan halos everyday maglalabas ng ganyan pag nasa state of calamity nga dahil nga na rin doon sa pinapairal na price freeze, Jessica. Okay, batay sa isinagawa ninyong aerial survey, Ruth, ano ang lumalabas na pinaka-ground zero? Nung nandyan ako, ang sinasabing ground zero ay yung bayan ng Luon kasi isa yun sa pinaka-devastated at siguro pati Maribohok. Tapos biglang as of today, nagbago pala yung sinabi na epicenter, no? Hindi na 20 kilometers off the bayan ng Carmen, kundi doon na sa Sagbayan. Tapos sinabi na rin na hindi pala ito yung East Bohol fault. Mukhang may iba pa palang fault. At yun ba rin ang sinabi sa inyo? Unfortunately kasi, Jessica, kanina 2 bayan lang yung naikutan ng aerial inspection, doon lamang sa Loon at doon sa Carmen, no? Yun lang yung napuntahan kanina. Actually, kung titingnan mo nga, bukod dun sa landslides, kasi yung ibang mga bahay doon, yung mga roof yung nakikita mo. So parang akala mo, kung titingnan mo lang yung mga bubong, ay hindi naman pala gumuho ang mga ito or hindi naman wasak. Pero pagkita mo nga sa ground zero, yung sinasabi ground zero, doon mo lang makikita talagang wasak na wasak yung mga bahay. So hindi na natin makompare pa talaga kung saan talaga yung disaster, except yung mga nakikita na rin natin na videos ng coverage ng ating mga news teams na may ibang mga bayan din talaga na matindi rin yung pinsala, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bohol. Ruth Cabal.